the Senate Impeachment Court is actually proceeding accordingly with a transparent, fair, and legally sound process regarding the impeachment case of Vice President Sara Duterte. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. These certification procedures should not be seen as traps or measures to impede, but these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings' integrity. So, the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes threaten the independence and credibility of the court and jeopardizes public trust on the process itself. We therefore encourage the public and all involved parties to participate constructively and respectfully in the legal discussions without insinuating any malice on the court. So we will be able to take questions po. Sir, actually, yun din yung tanong ko. Pero basically, yung sabi ni Congressman Jokno, no, if Congress will designate prosecutors to the panel, that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. So parang wala nang need for another certification communicating that they want to pursue the impeachment trial. Actually, yung pag-authorize ng mga House prosecutors, no, pagbibigay ng authority, I think it will also be contained in a resolution because as you know, the Congress is a collegial body and it can only act collegially through its parliamentary procedures such as passing of a resolution or a bill. So I think since there's already going to be that process of authorizing the prosecutors, so magandang isabay na lang rin po yung resolution na yon. At pwede naman nakalakip yun doon sa isang resolution lang. Pero ang sinasabi po ni Congressman Jokno, the fact na mag-e-elect sila ng prosecutors, hindi raw ba enough na yon na communication na gusto nilang ituloy yung impeachment trial po at hindi na kailangan ng hiwalay na certification? Well, if that is the position po of the House prosecutors, then we will just await whatever filing that they will make in due time once they convene the 20th Congress. As far as you're concerned, attorney, hindi enough yung pag-elect po na ng prosecutors. Kailangan maghiwalay na communication na nagsasabing gusto naming ituloy itong impeachment trial na to. Well, the question should be asked again, how will that election or authorization of the House prosecutors will happen? Paano sila ma-authorize? In what kind of action? Is it just a letter from the speaker? Or is it a formal authorization coming from the plenary of Congress itself? So, wala naman tayong question na gagawin yon at naniniwala tayo sa kakayanan naman ng House of Representatives at sinabi na rin naman ng Speaker of the House na they will comply. So, I don't see any problem in na pagsabayin na yon, no? Sir, follow up lang po. Sorry. Sir, follow up lang doon sa yung sa prosecutors. Kailangan pa ba talaga ng plenary action? Kailangan pa aprobahan ng House plenary yung mga prosecutors na papalit? Well, because nga collegial body ang Congress, no? How do they actually authorize somebody? No, like for example, in a corporation, kapag corporation yan, para yung isang tao ay ma-authorize to represent the corporation, then the board of directors has to come up with a board resolution and the corporate secretary will have to come up with a secretary certificate. So, in any collegial body, ganun po may memorialize yung authority to be given to any person. So, as a collegial body, Congress as a collegial body is expected to also do the same. So, ako po, basic lang naman po yun, no? Kung meron pong other way na gagawin po sila, then tingnan na lang po natin kung ano po yung ipapasa nila and then let the impeachment court decide on the sufficiency of their compliance or submissions. Sir, si Senator Risa Hontiveros po parang nananawagan na kailangan na pong manumpa na raw yung mga bagong
senador sa 20th Congress. Maybe get your comment lang. Highlight lang po natin no na as of today po 6 out of the 11 major steps outlined in the procedural framework or that accounts for 55% of the entire process has already been accomplished by the impeachment court. Kung makikita nyo rin po doon no sa proseso na yon, nandoon yung pag-swear in ng ating mga senator judges. So, yung call po for swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate president. Kasi po, ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate president is going to be elected or re-elected again. So, kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So, gusto ng presiding officer as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po yun kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatayong presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Sir, hindi ba considered continuing yung powers ni SPGs considering hindi naman po nag-expire yung term niya nito? And that's one school of thought, no? Tama yung school of thought na yan. And there is another school of thought na hindi rin continuing kasi nga may adjournment nga, no? And if you see the parliamentary processes doon sa rules ng Senate as legislative body, gano'n na nangyayari sa first day nag-e-elect sila ng Senate President or kino-confirm nila yung election nung nakaupong Senate President. So because of that procedure in the Senate rules, then there might also be another school of thought who would say otherwise, contrary to your school of thought. So yun yung ayaw na nating mapagdebatehan pa pagdating ng convening on July 29. Kasi gusto na nating kung ano na lang yung mga urgent matters na nakahain, katulad ng pag-join ng issues already na sinasabi din ni Congresswoman De Lima, no? Na-joined na yung issues. So dahil joined na yung issues, then the impeachment court can already proceed and act accordingly based on the next steps in the process. Sir, so the earliest that the new senator judges can take oath ay July 29, sir, after maka-elect ng July 28, whether or not sa SPGs yun? Tama po, kasi alam na po naman natin na yung July 28 is just a ceremonial opening of Congress. Medyo busy yung mga senator judges doon at saka yung ating House din. So, only after that maaaring mangyari yon. Sir. Medyo clarify ko lang to. Ibig sabihin, sir, balik ako yung sa certification po to proceed, kailangan nilang isubmit plus yung authorization ng bagong mga prosecutors? Ano po? Yes. Because so correct. Dalawang compliance pa, sir? Yung sa House prosecute, sabi ko nga, pwede na siguro nilang isabay yun dahil gagawin na rin naman nila isang proseso. So, as a matter of efficiency, then the House may elect whatever they want to do on how to comply with those two processes. Kasi nga yung authority rin ng House prosecutors ng 19th Congress has already ended when the 19th Congress adjourned. So, there needs to be another authorization from the 20th Congress of the new set of House prosecutors. Attorney, how will you explain the impeachment court being a continuing body outside of legislative matters and processes when in fact it again requires plenary action para po doon sa pag-reconvene ng court and pag-oath po ng mga senators, senator judges? Because nakasalalay po yung presiding officer doon sa kung sino yung magiging Senate President. Yun lang yung sagot doon, no? Kung walang ganong proseso, then baka tama rin yung school of thought mo na dapat magpatuloy. Pero kung may mga magsasabi rin sa iyo na school of thought na baka hindi. So para hindi na lang ma-question yun, due diligence and prudence requires the presiding officer not to anymore overstep, no?
so that his actions will not be questioned. Kaya kung makikita niyo po ang galaw ng Senate President o ng presiding officer mula Pebrero, napakaingat kasi nga lagi niya sinasabi dito since February, ayaw niya na ng legal hurdles na maiakyat pa sa Supreme Court, etc. Kasi para gusto nating tuloy-tuloy na lang. Pero Attorney, does that contradict yung perceived na concept that the impeachment court is independent from the legislative process? That is a good legal theory. Again, hindi natin alam because this is the first time in history na magkakaroon ng crossover o yung proseso mula sa 90th to 20th Congress. So, hindi alam natin kung ano talaga yung sagot dyan sa katanungan mo. Pero kung titingnan mo, we would rather err on the side of safety rather than on the side of questions and doubts. To clarify, right now, walang powers si SP bilang presiding officer of the impeachment court? That is one school of thought na kino-consider rin ni presiding officer. Another school of thought nga, yung meron pa rin na continuing body. So because of the precarious situation na kailangan mag-elect ang 20th Congress, so iniisip na lang ni SP para wala ng legal question, then wag na muna. Hintayin na lang natin yung 20th Congress na maipanganak at mag-convene. So, bali, yung stand po ng impeachment court sa ngayon, wala dun sa dalawang yun? Hindi po namimili yung impeachment court dun sa dalawang schools of thought for now? More of doon sa school of thought na base sa Senate rules nga, no, consistent with the Senate rules as a legislative body, it is trying to balance that. At dahil nga kailangan mag-elect ng Senate President, malamang yung presiding officer din mawawalan ng kapangyarihan. So yun. So it is the safest position as of now because it has a basis in the Senate legislative rules. Attorney. However, sabi ko nga sa inyo, no, this is an ongoing conversation with the public. So lahat naman po ng senator judges, no, whether they like it or not, nakikinig naman po yan at nagmamonitor po. So lahat po ng mga legal theories, lahat ng mga comments and opinions ng iba't ibang mga abogado at saka mga constitutionalists, kino-consider naman po yan. So if the people will be able to proffer persuasive argument towards the convening or swearing in earlier, siguro makonsider yun. But as of now, the presiding officer would like to err on the side of safety and consistent with the spirit behind the Senate legislative rules. Attorney, following your arguments on Dexter po, dun sa pag-require din sa House of Representatives, hindi ba imperative din sa impeachment court to issue na panibagong summon dahil nasa 20th Congress na sila at 19th Congress yun na napadala ng summon sa Vice President? Kung makikita niyo po yung galaw po ng yung galaw po ng impeachment court ay patuloy. So kung medyo may pagdududa ba kayo kung continuing body ba o hindi, the position taken is it is actually a continuing body kasi nga may summons po and we recognize the submissions from the previous Congress. However, meron pa nga pong mga question kung sino po ba yung presiding officer ngayon? Si Senate President pa ba? Dahil nag-adjourn na yung 19th Congress? Or patuloy pa rin ba siya? So on that question alone, makokonect mo yung summons na yan. Kung makikita niyo yung summons ni Vice President Sara Duterte, nakalagay doon na sagutin niya yung articles of impeachment. Pero isa rin sa nakapaloob sa summons usually ay mag-appear yung nasasakdal before the impeachment court. And when you look at the body or the wording of the summons, walang nakalagay na specific date doon at a set date and time na isiset ng impeachment court. So, ngayon, doon sa next step natin, makikita yung step 7, appearance of the Vice President Duterte. Paano ngayon malalaman ni Vice President Duterte na kailangan niya mag-appear? Kung 29 ba siya?
30 ba siya mag-a-appear? Hindi nga alam eh. So, malamang sa malamang, isa po yan sa gagawin po ng impeachment court kapag nag-convene na po ito ng sa susunod na session nito. So, Now, ang issue po for the Vice President to appear at a certain date and time.